Mabuhay! Maligayang pagdating at pagpalain kayo ng ating Panginoon. Kaunting paalala, panatilihin po natin ang diwa ng pagsamba at kasiyahan ng may kaayusan. Mangyaring unahing punan ang mga upuan sa harap upang magkaroon ng sapat na lugar para sa bawat isa. Pagbigyan ang mga matatanda at may kapansanan kung kinakailangan. Hinihiling po natin ang mga magulang na alagaan ang kanilang mga batang anak at siguraduhin na sila ay komportable at tahimik. Iligpit ang mga kalat at itapon ang mga basura sa tamang sisidlan upang manatiling malinis at maayos ang ating worship venue. Para sa iba pang impormasyon at para laging updated, makiconnect sa ating Facebook profile, Day South Central. Welcome sa Day by Day South Central. Sa ilang saglit ay magsisimula na po tayo sa ating Jesus Celebration. Magandang umaga po sa ating lahat. Let us prepare ourselves mentally and spiritually para sa ating pong gawain ngayong umaga. We would like to invite everyone to please fill up the chairs in front so that we're going to have a bigger worship space. Pwede po ba tayong punuin natin ng harap? Once again, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Welcome po sa ating gawain dito sa Day by Day, South Central, Rockwell. We'd like to invite everyone to please stand up and greet each other as one big Jesus-ness family. Lord God will have us be a family always there, to be strong and to lean on. May we learn to love each other more in each new day. The words of love be on our lips in everything we say. May the Spirit melt our hearts, teach us how to pray, that we might be a true family. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be. A family always there, to be strong and to lean on. Yeah. Tayo po ay manalangin. Namnamin po natin ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Pasalamatan po natin siya sa araw-araw na biyaya na yung pinadadama niya po sa atin. Silently and wholeheartedly,
Let us confess to our God how much we love Him, for this will be pleasing to Him. Okay, let us pray po. God the Father Almighty in heaven, thank you for your love. We learned to love because you love us first. Thank you for your immeasurable, unconditional love. Ito po ay beyond compare. What else can we ask for? You send your only begotten Son, Jesus Christ, who died on the cross for us. This is the epitome of your love for mankind. Just like you, Father, teach us to love the unlovable, to forgive the unforgivable. In our short lives on this earth, guide us to save the lost, give hope to the hopeless, and guide the wandering. And we do this with the radiance of the glory of your Son, Jesus Christ, who died on the cross for us. And strengthen us, kami po ay, we will not fall under the sin of self-righteousness and judgmentalism. Maging judgmental po kami. In communion with the Holy Spirit, guide us that we will live within the context of Jesusness, and that we will shy away from our Pharisaic practices. Tinataas po namin ang gawain namin ngayong umaga. Anoint our speaker, use him mightily upang ang tama at sariwang katuruan ang dumaloy sa amin ngayong umaga. Kami po ay bigyan nyo ng malawak na kaisipan, ang kintalino, kakumbabaan upang itong katuruan to ay amin pong maunawaan, maisabuhay, at kung kailangan i-share po sa mga nangangailangan. Father God, we lift up to you our praise and worship team. May the angels of the heavens sing with us. Kalampagin po namin ang langit upang kayo po ay amin pong maitaas. We rebuke all forms of distortion inwardly in our minds, externally in our surroundings. Sanctify this place to be holy, that we will be guided by the Holy Spirit accordingly. The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in Him, and He helps me. My heart leaps for joy, and with my song I praise Him. Let us all praise the Lord. Praise the Lord, praise the holy name of the Lord. Let us welcome the Lord's presence in this place. Let us thank Him for His goodness. Praise the Lord. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord.
grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. 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 Lubos na pasalamat ang inaalay namin sa inyo. Papurihan natin ang kanyang ngalan. Papurihan natin si Jesus. Pray. Madakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. Gamitin niyong inabayaan, sa sikwa'y hindi nilisan, tunay ng tapat ang inyong pag-alam. Awitin natin, papuring awit, pagkat siya'y nagmamahal sa ating lahat. Siya'y awitan, papuring awit, pagkat siya'y dakila at tapat. O dakila ang pag-ibig na ipinadama sa atin, kung kaya't siya'y dapat na purihin. Gawin niyong inabayaan, sa sikwa'y hindi nilisan, tunay ngang tapat ang inyong pag-alam. Awitin natin, mapuring awit, pagkat siya'y nagmamahal
Purihin ka, O Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong mga biyaya na binibigay sa amin. Salamat, Panginoon, sa kagalingan inyong ipinadama sa amin sa mga kasakitan, Lord, yan na tinanggal ninyo, Panginoon. Puri at pasalamat ang hatid namin sa inyo. Walang ibang ngalan kundi kayo lamang, Jesus. Ang pangalan na pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, kayo lamang at wala nang iba ang aming pinapupurihan, itinataas at pinasasalamatan. Isang pangalan lamang ang aming sinasambit, aming sinasamba. Kayo lamang, Panginoong Jesus. Jesus, wala nang gaganda pa sa inyong ngalan. Wala nang iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, wala nang gaganda pa sa inyong ngalan. Wala nang iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, kayo'y gagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Jesus, wala nang gaganda pa sa inyong ngalan. Wala nang iinam, tanging pangalan dapat na papurihan. Jesus, kapayapaan. Jesus, kayo'y kagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, hari ng lahat. Panginoong dakila, tagapagligtas, makapangyarihan, hari ng lahat. Jesus, kapayapaan. Jesus, ika'y gagalakan. Jesus, dalay kaligtasan. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin
Mahalin ka, Panginoong Jesus. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every bit of darkness starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountains. Jesus in the streets. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I
my sweet Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Let's all declare Jesus, church. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Yes, Lord, there's no other name than Jesus, the King of Kings, the Lord of Lords. We declare your name everywhere, Lord God. In Jesus' name we pray. In Jesus' name. It's a blessing na magkasama-sama ngayong umagang ito, and may everyone receive new blessings today as we mark the first day of October. October na, burn na. Actually, burn na noong nakaraan kasi September, pero palapit na ng palapit. Ang Christmas na naman. And again, I declare blessings to everyone in Jesus' name. Mga kapatid, mga kasama, mga kaibigan, sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon. Sumainyo ang kanyang kapayapaan at sa sandaling pagsasama-sama natin ngayong umagang ito, sa panandalian muna nating iwan yung ating mga alalahanin. Be at rest right now. Be at rest physically. Be at rest with your mind and with your spirit. Sama-sama nating i-absorb ngayon ng fresh energy from the Lord Jesus. In accordance sa purpose, in accordance to Jesus' purpose, to the teachings of Jesus, we should take good care of ourselves to live and enjoy the full life. Ayon sa pakay ng ating Panginoong Hesus, ayon sa katuruan ng ating Panginoong Hesus, ang nais niya para sa lahat ay magkaroon tayo ng buhay na ganap. At kung matatandaan nyo, yan ang mga pinag-uusapan natin nung nakaraan. At ngayon, ipagpapatuloy natin yan. Jesus' purpose, His teaching, His desire for everyone is for everyone to live life to the full. Magkaroon ng buhay na ganap. However, gayon pa man, tao tayo. And as people, as human beings, we are vulnerable. We are vulnerable. Pwede tayong masugatan. Pwede tayong masaktan. We can sustain wounds. We can get harmed. And hindi lang sa sugat o sakit ng katawan, naturally, we age. Tumatanda tayo. Nanghihina. We lose vigor. We lose energy. Again, bakit? Kasi tao tayo. At habang tumatanda ang tao, hihina at hihina ang katawan. Nararamdaman yan ng lahat. From time to time, nagkakaroon tayo ng sakit. Nasusugatan tayo, as I have said. At sa paglaon, napansin nyo, pagka tumatanda ka na, pag nagkakaedad ka na, humihirap na mag-recover. Ang hirap na mag-recover physically. And so, we have to be careful. We have to be conscious. We have to be intentional of self-care. Kasi kasama yon sa buhay. Tao tayo eh. Kailangan mas masinop na tayo sa ating pangangatawan, mas maalaga tayo, dahil natural yan. We have to be careful, conscious, and intentional of self-care. Psalm 90, verse 10. Our days may come to 70 years or 80 if, at may malaking if dyan, if our strength endures.
So, ang tao raw, sabi ng psalmist, aabot yan mga 70 years. Pwede pa nga mag-80. At meron pa ngang mga lumalagpas pa, may mga centenarian pa. Pero ang malaking point dito, yung sinasabi niyang if. Kung mapapanatili natin na malakas ang pangangatawan. Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Let us reflect this morning about self-care and well-being. Yan ang gusto ko sanang buksan na usapin ngayon. Let's be reminded of how God wants everyone to be healed and be healthy. Yan na rin ang title ng ating talakayan ngayong umaga. First of all, we should be reminded that sickness, weariness, aging, lahat yan natural na nangyayari sa lahat ng tao. Yung magkasakit, yung manghina, at syempre yung pagtanda. Lahat yan nararanasan ng tao. Kasi nga, tao siya. Nangyayari kasi tao ka, tao tayong lahat. So pag nakakaramdam ng panghihina, pag nagkakaroon ng sakit, kapag nasusugatan, nasasaktan, dapat huwag masyadong madrama. Lalo na yung drama na siguro kulang ako sa faith. Hindi! Kasi natural sa tao na maranasan yung mga bagay na yan. Do not over-dramatize and do not be extreme yung nag-over-spiritualize na kulang kasi sa faith, kaya ako nasasaktan, kaya ako napapagod, kulang lang ako sa prayer. Hindi. Nangyayari yan sa lahat. Gayunpaman, kahit na natural occurrence ang magkasakit, mapagod, at saka tumanda, ito ang tatandaan natin. For every sickness, for weariness, and for every weakness, there is healing and restoration. Oo, mapagod tayo dahil tao, manghina, magkasakit. Gayunpaman, tatandaan natin na merong kagalingan na pwede tayong maranasan. Bakit? How so? We can experience healing and restoration because the Lord heals. Ang Diyos natin, siya ang nagpapagaling. Ang ating Panginoon, nagbibigay siya ng paghilom. Pwede tayong gumaling, pwede tayong maghilom dahil mabuti ang ating Panginoon. And the Lord heals not only our physical bodies, the Lord heals the wounds of the mind and of the spirit. Hindi lang yung physical na katawan, nakapaguran ng ating physical na katawan, pagod ng ating, or sugat ng ating katawan ng pinapagaling ng Diyos. Pwede rin niyang paghilumin ang sugat ng puso. Pagka nagkakaroon ng kapaguran ang damdamin, pwede yan bigyan ng kagalingan ng ating Diyos. Psalm 147 verse 3, the Lord renews our hopes and heals our bodies. Nagbibigay ang ating Diyos ng kagalingan at paghilom. Binibigyan tayo ng Diyos ng bagong lakas. God restores us from weariness kapag napapagod. Alam mo niyo yung experience na, oo, napagod ka physically, pero binibigyan ka ng Diyos ng bagong gana, ng inspiration. Oo, napagod ka kasi you exhausted yourself physically, but deep inside you, there's fulfillment. Yan, paraan ng bagong energy yon ng pagbibigay ng Diyos. God restores us from weariness, such as physical and mental exhaustion. Hindi lang naman yung katawan na napapagod mentally nai-stress din. So nakakapagod yun. Mas nakakapagod pa nga ma-stress ang utak kung tutuusin. Mas nakakapagod na ma-stress ang puso, ang damdamin. And again, in all these things, God can give restoration. God can renew our strength. Isaiah 40 verse 31, but those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary, and they will walk and not faint. Ang nagtitiwala sa Diyos, ang nagtitiwala sa katuruan, sa paraan ng ating Diyos, pwedeng magpanibago ng lakas. And speaking of paraan ng Diyos, the Lord heals through science and natural law. So pag sinasabi nating nagpapagaling ang Diyos, nagpapalakas ang Diyos, hindi lang yan yung parang napapanood lagi sa TV at saka sa sine na nag-pray siya tapos biglang malakas na siya. Pwedeng mangyari yun, pero hindi laging ganun. Hindi lagi yung parang milagroso ang dating ng pagpapagaling ng Diyos.
Because one way the Lord gives power, gives energy and strength to people is by science and natural law. At yan, hindi mo kailangan maging scientist para maranasan yan. One way to experience the Lord's healing through science and the natural law, listen to your bodies. Pakinggan nyo lang kung ano sinasabi ng katawan ninyo. Napapagod siya, edi magpahinga. May sugat siya, lagyan ng gamot. At ito pang isa, kapag may doktor sa paligid, makinig kayo sa kanila. Kasi nag-aral yung mga yan. Yung ang linaw-lilaw na nung advice na magbawas ka ng kinakain mong taba, kakain ka pa rin, tapos magpe-pray ka na, Lord, pagalingin niyo po ang aking katawan. I believe in Jesus' name. Ganun pa. Di ba? Ano namang klaseng paniniwala yan? Sino naman ang nagpasok ng ganyang mentality sa tao? Hindi ganun ang paraan ng Diyos because the Lord works through science. Siya ang may gawa nun eh. That is the natural law of the Lord. So listen to your body. Listen to experts, mga doctors na nagbibigay ng malinaw na advice. Ang dami-dami niyan sa paligid. Sila rin naman, yung mga doktor, nag-pray yan para tapusin yung kanilang specialization. So galing sa Diyos yung kanilang kaalaman. Then listen to them. Kaya sila expert. They are expert for a reason. 1 Timothy chapter 5 verse 23, ang habilin nga nitong si Apostle Paul sa kanyang dinidisciple na si Timothy. Sabi niya, Timothy, stop drinking only water and drink a little wine because wine have medicinal properties. So, sabi ni Paul, huwag ka naman pa-extreme dyan na puro tubig lang. This will help your stomach and you will not be sick so often. So baka maraming kitikiti sa tiyan itong si Timothy, kasi kulang ka ng bakterya, yung positive bacteria sa tiyan. So, kaya nga ngayon, di ba, may probiotics pa na iniinom. Nung araw, wala pa kasi silang mga ganong science. Kaya ang bilin ni Paul, ang point niya, use science, Timothy. Meron ng mga pinag-aralan tungkol dyan, sabi ni Paul. So, sundin mo yon, uminom ka ng konting ganito, balansihin mo yung diet mo. So, Paul, in application of what we are talking about, Paul is using natural science, natural law of the Lord. All in all, mga kaibigan, kahit pa tayo ay tumanda, kahit pa tayo ay magkasakit, kahit pa tayo ay manghina, God can heal and restore us kung makikinig lang tayo, kung susunod tayo. Kaya, sabi nga sa Psalm 103 verse 2-3, dapat pasalamatan natin ang Panginoon. Let all that I am praise the Lord, and may I never forget the good things He does for me. He forgives all my sins, pinapagaling niya ang aking espiritu, and at the same time, He heals all my diseases. Kayang magpagaling ng Diyos kung makikinig tayo at aayon tayo sa kaparaanan niya. While God helps us heal and be healthy, oo, pinapagaling tayo, pinapalakas ng Panginoon, binibigyan niya tayo ng bagong lakas, hindi naman tayo dapat maging negligent or extreme about our health. Kasi pwede naman ang maging mentality na naman papagalingin naman pala ako ng Panginoon . So, hala, sige, arya kung anong gagawin. Kailangan conscious din tayo sa ating mga ginagawa. Dapat, sabi nga ng Ecclesiastes chapter 7, verse 16-17, why ruin your life? Don't be too good or too bad, and don't be too wise or too foolish. Wag extreme. Why should you die before your time? So, merong pagpapagaling ang Panginoon, may paraan na binibigay ang Panginoon para gumaling tayo, may maraming mga science dyan, medicines, mga lifestyles na pwedeng i-apply, pero bakit mo naman i-extreme? Na mayat-maya tuloy nagpapagamot ka. Mayat-maya tuloy, dalaw ka ng dalaw sa doktor. Hindi na matapos-tapos yung follow-up check-up mo. Mga 10 years ka na nagpa-follow-up check-up, hindi pa tapos yung specialista. Why go to that extreme? Why die early before your time? May marami namang paraan to be healthy. So, in the same way, in line rather sa ating pinag-uusapan, to minimize the need to be healed, be healthy. Para hindi tayo nangangailangan lagi ng pagpapagaling, bagaman nagpapagaling ang Panginoon, para hindi mo kailangan lagi magpagaling kasi nga nasaktan ka nang di naman kinakailangan,
One way to it is be healthy. Be proactive in your disciplines to be healthy. Para hindi laging naggagamot, para hindi laging nagpapagaling, kailangan malakas ang katawan. Sana, ang i-adapt ng lahat, maging malusog ang pangangatawan. One way to do this, don't intentionally harm yourself. Do not intentionally harm yourself, even and especially for religiosity. Huwag extreme sa mga fasting ng fasting. Ano naman ang mapapala ng Diyos kung hindi ka kakain? Ang sabi nga ni Lord, di ba? This is not the kind of fast that I want you to do. What I want you to do, yung fasting na kailangan ko sa inyo, ay fasting ng damdamin. Fasting ng pamumuhay. Hindi lang yung hindi ka kakain ng pagkain. Ano naman mapapala ng Diyos kung mangayayat ka? Maya-maya, nagre-request ka na rin ng healing na naman para sa Kanya. Kasi Lord, pagalingin niyo ako. Nag-extreme pala yung blood chemistry ko, kakapasting. O sino ngayon may kagagawan yan? Kaya nga sabi ni Lord, yan ba yung fasting na gusto ko? Ang gusto kong fasting mula sa maling gawain sa buhay. Fasting mula sa maling pananaw sa buhay. Yun yung fasting na nire-require niya. It's all written there. Kung babasahin lang natin mabuti. Stay away from things that harms the body. Stay away from things that harms the body, harms the mind, and especially those that harm the spirit. Do not intentionally harm yourself with extreme practices. Wag. Hindi yan ang gusto ng Diyos. 1 Corinthians chapter 3, verse 16 to 17. All of you surely know you are God's temple, and His Spirit lives in you. With special emphasis dun sa second part na yon. The Lord's Spirit lives in you. The kingdom is in you. So dapat yung temple na yan, hindi na yung bato na temple, hindi na yung istruktura na temple, hindi yun ang focus. Ang focus na ikaw as the temple of God. Oo, may tinatawag tayong bulwagan ng Panginoon. Pero alam nyo, tayo, ang bulwagan ng Panginoon. Dahil ang Espiritu ng Diyos ay nasa atin. Kung minemaintain ang mga building, binibigyan ng physical maintenance, nire-repaint, nililinis, how much more itong living temple na tayo yun. Kailangan i-maintain ng maayos. Being healthy glorifies God. Adopt healthful practices. Kailangan meron tayong mga healthful practices sa buhay. Sleep well, exercise, ayusin ang kinakain. Again, wag extreme. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. So, kahit na nag-exercise ka, wala yan sa loob ng church, although pwede rin naman mag-exercise dito kung talagang gusto ninyo, lahat yan nakaka-glorify sa Panginoon. Yang kinakain natin, nakaka-glorify sa Panginoon yan. Everything we do can give glory to God. If we will be conscious. Alam nyo ang isa pang paraan para maging healthy ang isang tao? Para maging healthful sa pamamaraan at pamumuhay ang isang tao? We have to build and we have to be part of a community that helps you heal. We have to be part of a community that keeps us healthy. Napakalaking bagay. Ang hirap i-describe at tuntunin ng lahat ng detalye ng pagkakaroon ng isang mabuting pamayanan. Magkaroon kayo ng pamayanan na tutulungan kayo na maging malakas. Mind, body, and spirit. Magkaroon kayo, maging bahagi kayo o magbuo kayo ng mga pamayanan pa na magtutulong sa inyo, natutulong sa inyo na maging healthy. Kailangan nating lahat yun. Napakahalaga, ang laking blessing if we are part of this kind of community. Kaya kung meron kayo na community na ganyan, and I believe that yung mga ganyang community, pamayanang makahesus yan, dapat pahalagahan, pangalagaan, yung mga community that helps us heal, that helps us to be healthy. Even si Jesus kinikilala niya yung importansya ng merong mabuting mga kasama sa buhay.
Jesus recognizes the need for a good company. Naalala niyo yung eksena niya nung malapit na siyang gumawa nung pinakadakila niyang sacrifice na magpapako sa krus? Matthew chapter 26 verse 38. Jesus said to Peter and to the two sons of Zebedee, "My heart is so heavy with grief and I feel like I'm dying. Wait here and stay awake with me." Kahit si Jesus, alam niya na importante na meron siyang good company. Nung time na yon na down na siya kasi alam na niya yung mangyayari. Gugulpihin ako, totorturein ako. Mabuti na lang meron siyang good company sa paligid niya. Samahan niyo naman ako. Kasi sobrang depressed ko na, yung kailangan ko lang ng kasama. Pag meron kayong nahahatak na ganyang kasama, praise the Lord for them. Alagaan niyo yung mga kasama na ganyan. Bigyan sila ng pagpapahalaga yung ganyang kasama sa buhay. Because they help us heal. They help us to be healthy. At kayo rin, if you are being blessed by such company, you yourself, be a good company to others. Tumulong din kayo na maging ganun sa kanila. Yung ganyang samahan, pagkakaibigan, napakalaking example niya ng biyaya. That's how grace works. Kasi when we say grace, as we have already discussed sa mga nakaraan nating talakayan, grace is something that you cannot do for yourself. Kaya pag may kasama ka na talagang humahatak sa'yo na, tinatamad ako mag-church ngayon. Hindi, sumakay ka sa kotse, mag-church tayo ngayon. Ganyan. Tinatamad ako mag-exercise. Alika dito, hindi, kakalad ka rin ka namin papunta sa gym. Kami na lang ang tatakbo, tapos nakalubid ka sa amin para makaladkad ka. So, grace yon. Kasi yung mga oras, yung mga sandali na yun na hindi mo kaya, sila ang nagbibigay ng gana para sa'yo. And that's grace. Remember, grace is something that you cannot do for yourself. Yeah? Kakain ka sana ng mga 1 kilong taba-taba o mantika. Ganun. Tapos bigla nilang aagawin sa'yo. Papalitan nila ng something. That's grace being done to you. Kaya nga, uulitin ko, napakalaking blessing pag meron kayong pamayanan na maki-Jesus. Pag meron kayong mga kaibigan na maki-Jesus, na dinadala kayo sa liwanag, dinadala kayo sa tamang landas, biyaya yun. Pahalagahan sila. Alagaan sila. Bigyan sila ng importansya. Yun mga marunong mag-alaga ng sarili, maganda ang pagtanda. At yun naman ang goal. Hindi lang yung basta tumanda, dapat maganda, maayos ang pagtanda. To live a full life, remember? So it's not just adding years to your life, but it's about adding life to each moment, to each year. So ang goal natin, sige, tumanda kung tumanda, pero ma-beauty pa rin. Makisig pa rin. Yung punong-puno pa rin ng graciousness ang buhay, kahit pa umiedad. Ang sarap kaya ng ganun. Yung kahit na puti na yung buhok mo, may panghihina, pero observable pa rin yung health. Observable pa rin yung sharpness. Observable pa rin yung sigla sa kanya. Yun ang goal natin. Buhay na ganap. Proverbs chapter 16 verse 31, gray hair is a crown of glory. O pumuputi ang buhok, chinatsani nyo pa ba isa-isa? O yung itim na lang ang chinatsani nyo kasi yun na lang ang konti yung itim ang chinatsani. So para puti na lang lahat. Pagka may gray hair, that should be a crown of glory. Why? Because it is gained by living a godly life. So hindi lang yan yung banal-banalan ka, church ka ng church o pray ka ng pray. Ibig sabihin, you're living a godly life, you are living a well-balanced life, you are healthy, you are energetic, you are full of positive vibration sa pamumuhay mo, yung kaisipan mo, very positive, full of hope, nandun lahat. Pagka umaabot ka ngayon na pumuputi yung buhok mo, ay, crown of glory yan. Kasi may ginagawa siyang tama. Again, yun ang sana all natin sa ating lahat. Full life. Isa pang bilin, mga kasama, para hindi masyadong mga ilangan ng healing, para hindi masyadong mga ilangan ng pagpapagamot dahil nasaktan ka, para hindi mga ilangan ng healing masyado ng mga tao sa paligid, iwasan na makapanakit o makasakit ng kapwa.
Para hindi tayo pray ng, Lord, heal them, heal their bodies, heal their hearts. Mangyayari yan kung bawas-bawasan natin, yung nakakasakit tayo, maging conscious tayo doon. So babawas din yung prayer for healing kasi hindi kailangan. It's important that we show love and care for each other, compassion, kindness for one another. Iba ang energy na hatid ng mga bagay na yan. If you want real energy na talagang bumubuhay sa bawat araw nyo, show love, compassion, kindness to each one. Especially inside the family. Kasi pagka lagi na kayong magkakasama, araw-araw kayong magkakaharap sa bahay, nakakalimutan natin. Kaysa hainan mo ng kape, yung asawa mo, yung mister o yung misis mo, hinaainan mo ng kape para magising sa umaga, hainin mo siya ng tender love and care. Buhay yan the whole day, promise. Hindi lang for the whole day, baka for the whole week. 1 John chapter 4, verse 7 to 8. Dear friends, let us continue to love one another. For love comes from God. Ang pag-ibig galing yan sa Diyos. Anyone who loves is a child of God and knows God. Yung mga marunong umibig, yung mga marunong magbahagi ng pag-ibig sa kapwa, alam na alam mo, kilala nila ang Diyos. Sabi niyang gano'n. But anyone who does not love does not know God, because God is love. Ang Espiritu ng Diyos, buhay yan, kumikilos yan sa pag-ibig sa isa't isa. Mga kasama, we need to be wise about our health. Yun ang malinaw natin na pinagtitibay ngayon, yan ang malinaw natin na dinidiscuss ngayon, tinatalakay. We have to be wise with our health. Kasi nga sabi natin kanina, tao tayo. Tatanda, manghihina. Pero ganun pa man, we can count on God to give us healing. We need to be more careful. Wag careless. Because carelessness can give us unnecessary injury. Carelessness can give us unnecessary sickness. And carelessness can even lead to untimely death. Pagka hindi nag-iisip, bakit mo naman sasadyain? Bakit ka naman magiging pabaya na tuloy nagkakandasakit-sakit ka? We need to be wise. Psalm 103 verse 15 to 16, our days on earth are like grass, like wild flowers. We bloom and then we die. The wind blows and we are gone, as though we had never been here. Kapag hindi maingat, gayan nga ang natural sa buhay ng tao. Dumarating tayo, lumilipas, parang mga damo lang, sabing ganun. Lalo pa pag di ka maingat. Ang gusto nga ng Diyos, again, full life. Ang gusto ng ating Panginoon, in Jesus' name, a godly, full life for each one. We naturally age, we get weaker through the years, but God will always sustain us through this season of our lives. Nagbibigay at nagbibigay pa rin naman siya ng gabay. Psalm 103 verse 14, for He knows how weak we are, He remembers we are dust. Alam ng Diyos na gawa sa alabok. So, mahina ang ibig niya sabihin. Alam ko na mahina, kaya nga nagbibigay ako ng alternatives para maging malakas at malusog ang bawat isa through the years. And Ruth chapter 4, verse 15, He, the Lord, will renew your life and sustain you even in your old age. Even in our old age, maaasahan pa rin natin ang gabay ng ating Panginoon. To be healthy, to be healthful. Regardless of our vulnerability and weakness as people, as humans, ultimately, God's intention for us in Jesus is to live a full life. Tumanda man tayo, manghina, still hindi nagbabago yung pakay ng Diyos sa atin. Dapat kahit pa may edad na, habang umiedad, tayo ay nabubuhay ng ganap. Magkaroon tayo ng buhay na ganap kasi yan talaga ang gusto ng Diyos para sa bawat isa. A full life. John 10:10, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it to the full. So, ako, ini-imagine ko ngayon habang tinitignan ko kayo lahat na nakatingin sa akin, I pray for each one of you
na magkaroon kayo ng buhay na ganap, enjoyable moments day by day. Na bawat araw, ang sarap-sarap mabuhay in Jesus' name. Kasi yun ang pakay ng ating Panginoong Diyos para sa bawat isa. Reading from the New Living Translation, sabi nga ng Panginoong Jesus, "My purpose is to give each one of us a rich and satisfying life." At mangyari nga yan sa ating lahat araw-araw in Jesus' name. Father in heaven, salamat po sa inyong heart para sa bawat isa sa amin. Salamat po dahil you desire for us to live a full life. And Lord, by your grace, we open ourselves, our mind, our hearts, our bodies to receive your energy, to receive your life in our lives. Nawa, Panginoon, ayon sa inyong gabay, ayon sa inyong kaliwanagan, at sa aming pagsunod, mabuhay nga kami ng ganap, puno, siksik, liglig at umaapaw sa inyong pagpapala at biyaya. Tinatanggap po namin ang inyong kabutihan, ang inyong pakay, ang inyong kalooban sa amin, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Ama, sa layunin mo. Salamat po, Ama, sa layunin mo kami maging malusog at mamuhay ng sagana upang aming maranasan ang kagalingang pinagkaloob mo. Isang buhay na malapit sa iyo, mabunga at kaisa sa iyo, Panginoon. Kaya gamitin natin ang pagkakataong ito upang pasalamatan ng ating Panginoon. At bilang pasasalamat, Ama, at pagtugon sa iyong nais, inihahandog po namin ng buong puso ang aming mga handog bilang pasasalamat na kami nakikibahagi para sa iyong kaharian. Basbasan mo ito, Ama, at kulugdan at gamitin para sa iyong kaluwalhatian. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ay
Salamat sa Diyos para sa ating reflection at worship. Una sa lahat, pinapati po natin ang lahat ng kasama natin ngayon sa unang pagkakataon. Welcome po sa ating pong Jesusness. We would like to request kung sino pa ng sa unang pagkakataon na dito ay taas lang po ang kanya pong kamay para po ma-acknowledge po namin. Kayo po ay pwedeng makisalo po, join us, makibanding po, at para po tayo po ay makilala po. Maaari nang pakinggan ng ating mga shared reflection dito sa Day by Day South Central sa YouTube. Visit our YouTube channel, Sharing in Shorts by John Arrieta. Subscribe for your personal devotion, share to a friend, go deeper into Jesusness online. Kayo po ay inaanyayahan para sa makiisa sa ating mga ministry and experience spiritual growth through service. Para sa mga interesado sa ministry ng presiders, please get in touch with Kuya Manolet or Ate Beverly. Para sa mga nais mag-share ng kanilang talent sa music, please see Ate Joy and Ate Melody. Para naman sa grupo ng mga tulungin na kaagapay, makikonek kila Kuya Roger, Kuya Joseph, and Kuya Romeo. Sa mga may interest to help our multimedia, please see Kuya Jazz and Kuya JC. Kung nais naman na makibahagi sa ushering ministry, get in touch with Ate Winnie and Ate Charlotte. Inaanyayahan po na ang lahat sa ating Good News Bible Study at kwentuhan. Yan po ay ating ginaganap dito tuwing 8 a.m. to 9 a.m. sa pangunguna ni Ate Judith Lim. Hanapin si Ate Gina Navarro para sa iba't ibang study groups. Ang ating mga online Bible studies ay patuloy na nagaganap throughout the week. Narito ang mga online studies led by our kuyas and ates. Ate Joy Monsalud, tuwing Tuesday po, 5 p.m. Ate Melody Arrieta, tuwing Tuesday, 7 p.m. Ate Judith Lim, Thursdays, 8 p.m. Kuya Randy Concepcion, Fridays, 6 p.m. Kuya Max Alcantara, Wednesdays, 8 p.m. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng kapatid natin na nagdala ng merienda para sa lahat. At sa mga nagbabalak parang, welcome po kayo, magdala ng food for sharing. Karugtog po nito, tinatawagan ang bawat isa na magdala ng kanilang cups and food containers. Let's love our creation and take care of our planet. Makiconnect sa ating Day by Day South Central Facebook page para sa karandagang informasyon at mga updates ng ating ministry. Naka-flash ngayon sa ating screen ang QR code, so instantly visit our Facebook page. Magsama-sama tayo ulit dito sa Day by Day South Central next week para sa ating mga ministries and fellowship. Ito po ay 8 to 9 a.m. para sa Good News Studies at kwentuhan. 9 a.m. to 10 a.m. naman ang ating Jesus Celebration. Para sa ating closing prayer, narito po si Pastor John Arrieta. Mga kasama tayong lahat ay tumayo for our closing prayer. And right now, I just want you to bless somebody beside you, kung sino yung pinakamalapit sa inyo dyan sa tabi ninyo, pagpalain nyo sa ngayon sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kung kayo ay nakasama natin sa kauna-unahang pagkakataon, again, welcome sa inyong lahat. Kasama nyo ngayon ang mga
anak ng Diyos na umaasa at pinagpapala ng ating Panginoon ng napakaraming lakas ng loob, kapayapaan at kalakasan. And now, if you are part of us for the very first time, kasama na rin namin kayo sa ganong pagpapala ng ating Panginoon. Let us pray. Father, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat sa panahon namin ng pagsasama-sama at nagkaroon po kami ng sandali na magkaroon ng kaliwanagan, ng inspiration na galing sa inyo. We hope and pray na yung mga talakayan namin, yung mga discussion namin, magsilbing gabay sa amin araw-araw. Bigyan nyo na rin po kami ng lakas ng loob, ng kaliwanagan, para mai-apply yung mga pinag-aralan namin, personally, sa kung paano mang kaparaanan yun magiging applicable sa bawat isa sa amin. And we also pray na mabigyan po nyo kami ng pagkakataon to be the salt and light sa mga tao sa paligid namin, that we may serve as an example to each one. Ama, sa pagkakataon pong ito, ayon sa aming mga napag-usapan, bigyan nyo po ng kapahingahan, ng bagong lakas ang aming pangangatawan, isip at puso. Hipuin nyo po yung nangangailangan ng kagalingan. Bigyan nyo po ng paghilom yung mga nangangailangan ng paghilom sa kanilang mga puso, katawan at isip. Father, may you also mend not only our bodies, may you also mend relationships, may you mend our connections, and may we always see in each other, in our relationship with each other, the spirit of love that comes from you. Yun po yung aming pinangahawakan. Yun yung aming itinatalaga. Ama, tinatanaw po namin ang mga susunod na araw, ang mga susunod na panahon ng puno ng pag-asa. Tinatanaw namin ang mga darating na araw with much excitement because we know, we always believe, and we have seen that you bring us goodness. You bring us blessings. Kaya alam namin, Panginoon, na mabuting mga bagay ang darating sa amin. Salamat, aming Ama. Mga kapatid, mga kaibigan, pagpalain kayo ng Panginoon, sumasa inyo na ang Kanyang Espiritu. Isipin, alalahanin niyong lagi na ang ating Diyos, nakangiti siya sa inyo palagi. The Lord is smiling upon you, and you will experience His grace, His love. You will live a full life because this is His intention in each one of us. All this we declare in the name of Jesus. Kapayapaan ng Panginoon at ang Kanyang biyaya'y makamit na tunay sa ating paghayo sa paghihiwalay ang pag-ibig ni Kristo sa atin ay mahimlay. Amen. Amen. Day by day we grow more forgiving. Day by day we are more accepting. Day by day, growing with a kinder heart, like Jesus more and more, from glory to glory. Day by day, let's be more loving, be more kind, as Jesus showed us the way of love. Day by day we grow more forgiving. Day by day we are more accepting. Day by day,
Jesus more and more. From glory to glory, day by day. Into Jesus' day by day. Into Jesus' into Jesus' into Jesus' day by day by day. I walk a little closer to my Lord, day by day, day by day, day by day. I walk a little closer to my Lord, day by day, day by